Okay. Tama. Medyo, di ba? Yung tama, yung lack of supervision, di ba? Parang wala pinagkaiba yan eh. Di ba? Minsan, ang katanungan, bakit minsan hindi iniisip ng tao, ayos pa ba to? Maligtas pa po ba to? Tama pa po ba itong ginagawa ko? Pero ano madalas iniisip nila? Basta ako kikita ako. Tama? Di ba, sir? Yan po ano natin. Minsan, tama rin yung sinabi ni Sir Florence. Okay. Depende sa nagpapatrabaho. Tama? Depende sa nagpapatrabaho. Depende doon sa amo. Depende sa supervisors. Pero sabi nga natin, hindi mo siya pwedeng dependihan basta-basta kung ikaw ay nasa loob gawaan. Uulitin natin. Sa loob gawaan is meron tayong tinatawag na Approved Construction Safety and Health Program. Meron tayong pinapasang OSH program or OSH plan sa Department of Labor and Employment. Right? Pag nag-submit tayo, ibig sabihin, no, ina-acknowledge ng top management na ang dapat pong safety and health in your workplace. Pero balik tayo sa katanungan natin. Bakit may mga tao pa rin na iniisip nila na mas kumita sila ng pera, okay lang sa akin magkasakit? Because of what? Because of lack of awareness. Huwag na nating sabihin lack of education sa lang. Mababa ang kanilang kaalaman sa kanilang karapatan. Mababa ang kanilang kaalaman, okay, sa kanilang dapat sinusunod o ginagawa. Pero in reality, okay, totoo po yan. Lalong-lalo na, pansinin nyo sa ating industriya, 60 to 70% ng ating mga manggagawa sa loob industriya natin ay labor force. Pag sinabi natin almost labor force, mababa ang kanilang educational attainment. Hindi mo naman pwedeng sabihin, isipin mo, engineer ka, graduate ka ng IT, graduate ka ng ganito, tapos labor ka. Right? Mas pipiliin mo pa po bang magtrabaho sa manufacturing na ikaw ay college graduate o ikaw ay nakapag-college? Diba madalas pag ikaw ay college level, mas gusto mo yung mga medyo hindi naman nakakapagod naman lahat ng trabaho. Pero hindi katulad sa construction, hindi katulad sa manufacturing o other industries. Correct me if I'm wrong. Right? We need to what? To be more balanced. Lagi ko sinasabi niyan. Sa trabaho kasi natin, kailangan maging balance tayo. Kailangan masabi natin yung mga do's and don't, ma-orient natin, ma-educate natin yung mga tao sa mga dapat at hindi dapat natin dapat at hindi dapat nilang ginagawa. Okay, sa pamamagitan ng ng pagbibigay ng orientations, training for more vigilant inspection, so on and so forth. Right? So, kaya nga po, ano sabi natin? Bigyan natin ng sample. Temporary structures. Kapag sinabi ba nating temporary structures, did the workers follow the protocol guidelines? Hindi. Pansinin natin, uulitin din natin. Kapag po ang mag-aakyat, okay, or mag-i-inspect ay ang ating engineer, kailangan kumpleto. Pero kapag workers, karpintero, steelman, ordinary labor ang magtatrabaho, okay lang. Right? Kahit hindi po maayos yung tungtungan, saka na lang natin checkin yan kapag quality control na. Bakit? Isa po ako sa mga buhay na katotohanan na nangyari yan. Kaya nga po, di ba, pag sinasabi natin na kino-communicate natin sa ating mga engineer na, hindi, pansamantala lang naman yan. At syempre, okay, the workers or our colleagues, they want to earn a money.
Pag pina-stop work natin yan, galit pa yan. Di ba, unang nagagalit si worker, bakit? Sabihin nila, sir, pagagalitan ako ng aking supervisor, pagagalitan ako ni leadman, ni foreman, sila kausapin mo, sir. Hindi nila iniisip na yung magiging kapalit doon ay buhay nila o kaligtasan nila because for them, they don't want na mapagalitan sila, masuspindi sila. Kasi for them, mahalaga ang trabaho. Hindi hindi mahalaga ang kanilang buhay. Basta sila, matapos nila yung trabaho na to o anything. Yun yung mga dapat na aspeto or naiintindihan natin. Para sa ating pong administrative control sa pag-i-educate sa kanila, mabigay natin yung point of view. Bakit? Kasi kailangan mas maintindihan nila na ang priority sa kanila ay ang kanilang buhay. We are not prioritizing po. No? Yung sinasabi natin pong hinahalagahan mo yung equipment, hinahalagahan mo yung tools, hinahalagahan mo yung materials, pero hindi natin hinahalagahan yung sarili mo o yung ibang tao na pwede magkaroon ng unsafe act and unsafe condition. Pero medyo may mali dun. Right? Kaya nga po lagi natin po ginagamit na second, di ba? Yung ating administrative o sabi natin second to the last, yung administrative, kasi kahit may engineering control ka o other control, okay, kung hindi naman sila proper educated, no, kung paano nito gagamitin, isipin mo the caution tape, simple things, the hard barricade. Hindi alam, basta may hard barricade, ayaw ang nilagay yung hard barricade. Hindi doon sa tamang paglagay. It's like that. Okay? Uulitin natin. Okay? All of us here, okay, in our workplace, we need to be properly communicated to each other. Wala pong magaling sa safety. Wala pong magaling sa safety. Maaari yung advice ng ibang tao. Bakit ba natin po kinaasaran minsan pag ina-advisean tayo ng ating mali? Di ba dapat matuwa nga tayo? Yun nga yung akin eh. Sabi ko, di ko nga kaya nga ako, guys, sometimes, meron akong client, nag-advise sa akin, sinusunod ko lang, yes, meron mga doubt na ganyan, pero yung expectations for me at sa kanya, hindi ko tinataasan. Bahala siya kung mataas ang expectation niya sa akin. Basta ako, ang expectation ko lang sa kanya is to assist us kasi may mga sample na hindi namin nakikita at the site, siya nanonotice niya at may mga compliance na dapat kami sundin as a client for them. Ay, ano masama doon kung nakikipag-usap tayo? Ano masama doon kung napag-uusapan natin yung mga do's and don'ts? Di ba ang ganda? Right? Di mas maayos yung yung pagiging natin, communicating natin, magiging maayos yung team effort natin, magiging maayos yung sistema natin kung ganyan ang ating pong natin. Pabalikan ko ulit. Diba? Sabi nga ni Sir Florence, depende yan sa nagbabantay, depende yan sa polisiya, depende yan sa management. Right? Kaya madalas, di ba? Kapag pumasok ka sa lugar gawa na to, ay okay yung management na yun. Maano sa safety. Ay, ayoko yung management na yun. Kasi hindi sila focus sa safety. Right? Parang sinasabi natin. Minsan may gusto ng tao, yung gusto ng mga contractors na hindi maigpit sa safety. Kasi bakit? For them, they just want to earn a money. Pero hindi na set aside nila yung mga manggagawa nila. Tama? In the simple things na pagkukumplay lang sa requirements, ay, nagtatalo, nagaganyan. Tingnan nyo. Baka meron po tayong mga dapat pa pang mas malalim na communications. Hindi yung doon ka palang nakapokus. Bakit hindi kayo nakapag-comply ng ganitong requirements? Tanungin nyo. Sir, hindi namin alam. Bakit hindi nyo alam? Tanungin nyo yung management. Okay? Isa pa, pinakamahirap po sa trabaho natin. Can you put your finger to your top management? Sisihin mo ang top management? Yun yung sinasabi ko. Ang hirap kaya nun. Hindi totoo Just provide a letter to tell them na mga sorry sa warning ko, tanga kayo, wala kayong alam. Did you think kinabukasan may babalikan ka pang trabaho? Sir Joffrey?
Sa palagay mo, sasabihan mo yung management mo na walang alam, lack of awareness, hindi ka sinusuportan, palagay mo, bukas may trabaho ka pa kaya? Right? Ikaw nga, dear nga kita, gawin mo nga yun. Right? Maaaring lack of communications. Hindi mo pwedeng sabihin na lack of awareness ang management because wala pa tayo, nandiyan yung management. Wala pa tayo, nandiyan yung kumpanya. Maaaring lack of communication because nakalagay nga po sa ating OSH standard, no, yung OSH communications natin o yung advisory capacity natin ay dapat maibigay natin. Lalo-lalo na doon sa tao. Bakit gusto niya magtrabaho ng nasasaktan siya o masusugatan siya? Ask them. And bigay mo yung polisiya ng RA 11058, yung workers' right to know. Yung RA 11058, workers' right to refuse. At yung workers' right to PPE. And competency requirements stated in our RA 11058. All attachment in RA 11058 is also attachment in your OSH standard. And if you are in the construction, it's also attached in your DO 13 as a sections directive po natin. Right? Sasabihin pa natin, ito kagustuhan natin, hindi. Nasa batas po yan. So, hindi po ako ang may gusto. Batas po ng ating pong Occupational Safety and Health Standard. Hindi po tayo ang gumawa ng batas na yan. Some of you guys, hindi pa pinapanganak, batas na yan. Sipin mo, 1989. Batas na po yan. 1998, batas na po ang DO-30 natin. 1974, may Labor Code of the Philippines na tayo. Ngayon sa di ba? Kailangan lang natin ipalo to eliminate the penalty and also to eliminate yung mga maaaring maging kadahilanan kung bakit maaaring na aksidente yung tao. And the right informations. Inform natin. Papasok si Sir Enrico sa workplace namin. Sir, tutungtungan mo, sir? Fabricated po yung aming yung aming pong tutungtungan. Diba? Sipin mo, sabi, sir, dapat daw po yung scaffolding hindi fabricated. Nakalagay nga sa Rule 1440 natin, may mga fabricated tayo. Dapat lang, ito ay natetest. Right? Diba? Yung mga natin, yung cross-bracing natin. Diba? Minsan, may mga lang, dapat hindi defect. Diba? Hindi natin, ayaw natin makipagtalo sa iba o ayaw natin because of that is stated naman Kailangan use the SMART method. Uulitin natin. What is the SMART method? Simple, measurable, attainable, realistic, and timely. To support what? The personnel in charge, the personnel in our workplace. To support our equipment, personnel or person. Okay? Personnel or person. Personnel or people. Equipment or tools, materials, and environments. To support that, kailangan alam natin na may mga direktiba at to support that, alam ng worker natin what is the rules, what is the responsibility, rules, responsibility, and roles. Because of what? Because of the policy stated in your workplace. Huwag nating sisihin na hindi alam ng worker ang polisiya. Bakit? Sometimes they don't know the policy because they are not properly oriented. Hindi po sila properly oriented o hindi po sila properly trained. Right? Kaya nga po nandyan yung mga technical person natin, nandyan yung mga engineer natin, nandyan yung mga supervisor natin, naandyan yung lead man, foreman natin, at naandyan tayo mga safety officer to perform this part of our job or our responsibility. Di ba? Kaya po kailangan, mabigay natin to at sistemahan natin. Napaka-importante
na may mga sistema tayo para alam ng tao ang kanyang ligtas na paggalaw. Simple things. Galit pa yung tao. Nakita mo nagpapala ng simento, walang mas. Sinabihan mo, kuya, magmas ka. Nagalit pa. Bakit nagalit? Kasi wala naman pala kayong mas. Pinag-hardat mo, nagalit pa. Bakit? Kasi wala naman pala kayong pinoprovide na hardat. Right? Pinag-eyeglass mo, nagalit pa. Bakit? Wala naman pala kayong pinoprovide na glass. You just what? To comply muna. Tingnan mo muna, gusto mo magpa-hardat, gusto mo magpa-gloves, gusto mo magpa-mask. Tingnan mo kung sapat po ba. Right? Sapat po ba yung yung supply nyo? Kung hindi, di gawin mo itong for improvement in your workplace. For improvement. Okay? Natin po sa workplace natin. Okay? Yan. Okay, meron tanong. Sige, natin? Alang. Tanong ko lang, sir, manufacturing po kasi ako. Member po ako ng safety team. Isa lang po ang safety man at 150 manpower. Need ko po ba mag-training with certificate o safety man na po ang okay? Uulitin ko Okay. If you want to become a safety officer, even manufacturing, even construction, even low-risk establishment, para po tawagin kayong safety man o safety officer, you need to attend an SO1 for low-risk training, SO2 categorized katulad ng Korsh or Bosch for high-risk or medium-risk. Hindi ka po pwedeng tawaging safety officer kung ikaw lang po ay walang kaalaman regarding po sa safety. FYI, you cannot be a safety officer if you have no certifications. Yung po yun. Para pong sa driver, hindi ka po pwedeng tawaging driver na ikaw ay competent kung ikaw ay walang LTO license. Yan po yan. Nakakaintindihan? Okay? Ano pa? Kung ikaw ay member ng OSH committee, maaaring ikaw ay safety crew o ikaw ay workers representative kapag wala ka pong training sa safety. Okay? Yan po. So, tuloy na natin. Yan. Kung may mga katanungan po kayo, don't hesitate po to message me directly and natin. And then we tackle. Ito nga yung challenge sa akin, sir. All of you guys. Kung may mga katanungan po kayo, mas magandang i-discuss ng verbal. Kasi bakit? Sometimes sa chat po kasi medyo ang haba, chat ng chat, ganyan, di ba? Directly, okay, mas gusto ko, bigyan nyo ako ng topic o discussions that we need to tackle. Kasi maaaring yung concern ninyo ay concerning din ng iba. Okay? Yan po. Yan po muna sa inyo. Marami pong salamat and salute.